So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tapos na tayo sa first round ng Isa Buhay 2024. So uploaded na yung 8 battles sa first round. So if hindi nyo pa napapanood or hindi nyo pa na-check, or kung bago man kayo sa channel natin, pwede nyo i-check yung channel natin. Andun na lahat yung first 8 battles sa first round ng Isa Buhay 2024. At kung bago ka man, sabi ko nga, kung bago ka man, pwede nyo i-check. Marami na tayong vids. So baka may mga battle kayo na gusto nyong ma-review, check nyo lang, search nyo lang. Kung amateur or underground leagues naman, andyan yung Motus, andyan yung Pulo, andyan yung FRBL, nagre-review rin tayo dyan. So pwede nyo i-check sa channel natin kung bago man kayo sa channel natin or channel ko. Pero kung matagal na kayo nakasubaybay, alam nyo na yan, no? So ayun, ngayon wala pa nagre-request nito, pero gusto ko na itong mapanood ulit kasi nung napanood namin to ng live, grabe yung tawa namin dito sa battle na to. So sana, medyo matagal naman na tong battle na to, no? So March pa to diba? Nung March pa to. So March, April, May, June. So 3 months na. So medyo nakakalimutan ko na to. Pero grabe talaga yung atake ni Jonas sa battle na to. So yun, huwag natin patagalin kasi gusto ko na talaga siyang mapanood ulit at the same time ma-judge siya. So let's go. Si Plasma, pinili ba una si Jonas? Tig 2 minuto dapat, pero non-tournament battle naman to. 5 ang hurado natin, pakinggan natin. Unang banat, second side, 12. Jojo. Sir Plus, maraming salamat. Thank you. Ina talaga ni Jonas. Sino pumunta rito para manood? Para manood. Yes, nasahan ko talaga yan. Boss Arik, maraming salamat lagi sa pagkakataon. Alam mo bang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon? Kasi Jonas lang ako. Jonas lang ako. Pero binigyan ako ng Plasma, mga chong. Isang alamat sa battle rap na kilala bilang, sino ba yun? Ang tagal mo na sa flip top, hindi ka pa rin sikat? Ano ba yan? Ikaw lang ang kilala kong may followers na ayaw kang sundan. Ako, simple lang. Pero alam mong kakaiba. Di ako nandudukot ng laman pero nakuha ko loob nila. Pag eto naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. Ang pangit mo siguro ka, banding. Yung tipong nag-iinuman kayong magkaagrupo, ang saya nyong nagkukwentuhan, bigla siyang magbabagsak ng ulo. Tangina kasi neto, feeling niya horror siya. Horror ka? Horror ka? Hindi ako matatakot sa'yo. Mas nakakatakot pang makita yung pinagkakautangan ko. Kasi sino bang matatakot dyan sa itsura mong ang kulit? Tignan nyo yung katawan, ang laki ng tiyan, tas walang puwet. Tignan nyo! Tignan nyo! Hindi ako sinungaling. Ganyan na ganyan yung katawan ng mga chismosa dun sa amin. Tapos gusto mo katakutan ka dyan sa napili mong imahe? Kahit si Lord natatawa nung ginagawa ka Sabi ng Diyos, Tapos ko na si Paulo. Dagdagan ko lang ng tiyan. Sa tiyan pa ulit. Wag na sa puwet. Kaya kung ako sa'yo, Plasma, magbago ka ng estilo. Kesa manguha ka ng laman, magbawas ka ng kilo. Niyaya na to dati ni Apok mag-gym, kaso nga lang to, sablay. Habang nagbubuhat siya ng dumbbell, may burger siya sa kamay. Sinubukan na rin niyang mag-jogging. Hindi rin nakatagal.
Puta, bigla-biglang humihinto pag nakakakita ng inasal. Di ba nagsumba ka na rin? Tapos di naging effective. Putang inan to, sa kada 8 counts umiinom ng soft drinks. Ngayon, alam nyo ng lahat kung bakit siya ganyan. Panay dukot ng laman ng kanyang napiling paraan. Di niya kasi makuha yung pangarap niyang kisig at timbang, kaya dinaan na lang sa pagkata yung inggit niya sa katawan. Kaya ako sasabihin mo sa amin na yung estilo mo, technical. Alam mo kung anong masasabi ko dyan, plus, typical. Parang lugaw lang nga kung susumahin yan at sumatutal, lalagyan lang ng laman para masabing espesyal. Kaya sige, dukutin mo na laman loob ko at ipakita mo sa madla lahat ng mga natutunan mo sa paglilinis ng isda. So guys, i-share ko lang, no. Ulitin ko lang, napanood ko ng live talaga at grabe talaga yung tawanan talaga diyan nung narinig niyo naman, no. Isa kami diyan, kaming tatlo na isa kami diyan sa mga tumatawa talaga. At ngayon, ito yung first time ko mapanood na sa sa YouTube itong battle na to. At grabe pa rin yung impact sa akin ng mga jokes ni Jonas. And alam mo yun, inumpisahan ni Jonas sa mga jokes, tapos actually bilang lang talaga yung mga bilang lang yung mga seryoso na linya ni Jonas yung nagmatter talaga yung jokes ni Jonas, at hindi lang basta jokes yun, di ba? Joke na may punto, 'di ba? Yung ender niya, classic din na, sige, umpisa mo nang hugutin yung mga laman loob ko na natutunan mo sa paglilinis ng isda. Classic pa rin talaga kung paano yung ender, 'di ba? Pa rin, naka-joke time pa din, alam mo 'yon. So, classic na Jonas to. Sobrang linis ng performance. Alam nyo naman, no? Sabi ko nga sa inyo, isa ako sa mga umiidolo dito kay Jonas pagdating sa mga comedy, no? Comedy MC, isa yan si Jonas sa ko talaga, iniidolo ko. So, ayan, sila Jonas, sila Sinyo, pagdating sa jokes, sila yan. Nahingi sila Husky. Yan, sila yung mga iniidolo ko pagdating sa mga comedy, no? Sa comedy. Wala na akong mako-comment dun sa performance ni Jonas. Kitang-kita yung entertainment na binahagi niya sa atin sa round 1. Round 1 pa lang yun, And ang mahirap kasi dun, paano tatapatan ni Plasma yun? So, tatapatan ba ni Plasma yun in a comedic way, or mag-stay siya sa estilo niya? Pero kasi kung mag-i-stay kasi si Plasma sa estilo niya na technical at saka mga horrorcore, binasag na kasi ni Plasma yun sa round 1, 'di ba? Binasag niya through jokes. So, let's see kung paano ibabalik ni Plasma. Medyo nakalimutan ko na kasi yung rounds ni Plasma dito. So, pakinggan natin. Okay, game. Sa social media, ang isa sa pinaka-paborito kong gawin, i-like yung mga comments na 3GS squatting. Bakit? Balikan natin yung isang quarantine battle event. May alaalang masama. May pakain sa mga lumaban. Pero yung aking gana nawala. Handa na akong sumibog ng tapsilog. Kaso may nangyaring masagwa. Bigla mong tinanong kay Lipcram, Bayaw, anong tawag sa tae na basa? Maliit lang yung venue. Kaya kahit saan magpunta, rinig ang boses mong malakas. Dinugtungan mo pa ng bayaw. Ano naman tawag sa taing hindi nagfa-flash? Tanginang usapan yan, pwe. Nakakabwisit pag tumagal. Wala kayong tinatabla pero ang hilig yung mag-talk shit literal. At ikaw ang laging pasimuno. Sarap mong i-head kick, Brad. Hindi dapat Jonas pangalan mo. Dapat septic tank. Kaya tangina mo. Sa ganitong sining, huwag ka nang dumalo. Estilo mong kadiri, huwag nang ipilit sa kahit ano.
Mga baon mo laging bano. Bakit nakasali pa to? Maliban sa tubig, ibubuhos ko aking galit sa tae na to. Polo na bagong hasa, madugo kang papaslangin. Rekta sa iyong baga, habang buong puso mo tong tatanggapin. At galit na galit ka sa horrorcore, di ba? Palibhasa, matatakotin, umamin ka. Kapag nanonood ng horror sa sine, siya yung yumayakap sa kasama niya. Kadate mo, lagi naiirita, yung perang dala, nasasayang ng sagad. Hindi pa nga nagsisimula yung pelikula, nakapikit ka na agad. Pagtapos ang palabas, magkaangas. Hindi daw siya natakot. Pag matutulog, bukas ang ilaw at sa kumot, nakabalot. Ayaw mo sa aming genre dahil di mo maintindihan. Pero pumasok ka sa ganitong eksena kung saan brutal ang banatan. Kahit maging kakaiba ka, Jonas, sa pagdating sa patayan, ikaw lang ang dudugo. Hindi ka magiging out of this world, Nas. Nandito ka sa mundo ko. Okay. So, yun, sabi ko sa inyo kanina, paano babasagin or paano ibabalik ni Plasma yung mga banat ni Jonas kung yung estilo na hawak ni Plasma is binasag na ni Jonas through jokes. So, mahirap ibalik yung ganun kasi hindi lang si Jonas yung naging kalaban ni Plasma sa round 1 kundi yung expectation din ng crowd, no? Kasi syempre andun na yung naset na ni Jonas yung yung round na jokes, binasag na ni Jonas yung style. Binasag ko na yung style mo na horrorcore true jokes. So andun na yung crowd na paano kaya ibabalik ni Plasma yung or paano i-generate ni Plasma yung estilo niya kung binasag na yun ni Jonas. So, yun. Andun na yung expectation. Pero, anong nangyari? Although, nag-try or hindi naman nag-try, or naka-indicate sa round ni Plasma yung mga konting jokes, pero, I think hindi yun enough para makuha ni Plasma or kahit dumikit si Plasma sa round 1 ni Jonas. So, I think Jonas got this one. 10-8. Maganda naman yung naging performance ni Plasma dito. Pasok naman yung mga jokes niya tsaka yung mga ilang mga punto niya. Pero hindi yun enough para ma-cover up or malampasan niya yung round 1 ni Jonas. Ibang klase yung Jonas sa round 1. Actually, pinag-iisipan ko nga kung isi-7 ko si Plasma doon. Pero props naman sa kanya kasi kahit papano pumasok naman yung mga jokes niya doon. Tsaka yung mga basta yung ibang returns niya para kay Jonas pumasok naman, kaya it's a 10-8 Jonas. Ano ba natin natin? Ululi, no? Ang layo ng mga sinasabi. Horrorcore tapos yung 4-bar setup, tangina nagtapos lang sa tae. Ano nakakatakot dun? Kadiri yun. Uking inan to. Ha! Yari ka sa akin. Pansinin yung ilong ni Plasma. May plus pa. Grabe, nakakatakot. Pag eto nangulangot, buong kamay niya nakapasok. Sobrang laki ng ilong nito. Pag sumigaw ka ng ganto kalapit, may echo. Hindi sa pagmamayabang. At hindi rin sa panggagago. Hindi kagandahan yung ilong ko, tol, pero pantao. Yung sayo, wala nang lunas dyan. Hindi naman kasi ilong yan plus prutas yan. Si Kuya Smaglas, pag naka-side view, medyo matangos. Eto, pag naka-side view, hippopotamus. Alam mo, yung ilong mo sa unang titig, pangsisig. Ang kapal oh. Kaya hindi ka nakakakantot Hindi ka pa nakakatikim ng kike? Ano palang silbi ng burat mo plus? Labasan lang ng ihi? Di paano yan? Puro ka na lang jakol. Sayang naman pala yung pinagmamalaki mong tsupon. Virgin pa to si Plasma. At alam nyo ba, yung una niyang niyaya ng sex, pinsan niya pa. Gago. Tapos kung makapagkwento kay Ninong Benji with action pa talaga,
May nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Alam mo kung bakit walang pumapatol sa'yo, Abno? Pag nanligaw ka, bulaklak dalhin mo, wag bungo. Hindi ka talaga sasagutin ng mga babae, tanga ka. Nagyayaya ng stroll tapos karo yung dala. Gago. One time sinubukan na itong kumuha ng pokpok sa Cubao. Sabi niya sa babae, "Miss, pwede ka ba?" Sabi ng babae, "Boss, pas kami sa Kalabaw." Kita mo? Pati Gago. babaeng bayaran, ayaw kang tanggapin. Ikaw pa babayaran ng babae, wag mo lang siyang galawin. Classic na Jonas. Grabe pala yung sex life mo, plus puro kalungkutan. Siguro nga, yung burat mo nakatadhana lang sa unan. At alam nyo ba kung ano pa yung talagang nakaka-heartbreak? Kung sino pang humohorror, siya pa yung walang soulmate. Tong ina ni Jonas, kinengkoy lang niya si Plasma. Actually, wala nang sasabihin doon, guys. Wala na. Hindi ko alam kung sineryoso ba ni Jonas to si Plasma eh. Pero sobrang epektibo ng ginawa ni Jonas na pangingengkoy dito or mga jokes niya. Classic. Lalo na yung pwede ka ba? Tapos pas kami sa Kalabaw. Tayo na nung narinig namin ng live yun, grabe yung tawa namin dyan. So, grabe talaga yun. Round 2 na tayo ni Plasma. Wala na akong sasabihin dun sa round 1 ni Jonas. Sobrang effective nun. Ilong, nakasawa na. Akala mo ang tinik. Alisin dito parang pustiso mo na biglang tumatalsik. Seryoso, sandali. Yo, yung style mocking, isa ka sa mga nagpauso. Epektibo nung una, kaso masyado mong inabuso. Walang effort dahil umaasa sa bara ng MCing sinusulatan niya. Linya ng iba, laging ina-identify, sarili mong identity, nalimutan na. At dahil dyan, hindi ka mahanay sa mga komedyanteng legendary. Pagdating sa antics, nandiyan na si Shernan Husky. Sa freestyle, si Zaito. Mga tinuring na joking, si Delo Osinio. At huwag ko nang umasang maging old god. Nakareserba na yan kay Basilio. At marami nang nauumay sa mga pinagtagpi-tagpi mong bara. Pinag-iinitan ng purong teknikalan, palibhasa, hindi mo kaya. Para sa mga kagaya mo, ang pagiging lyrical ay disability. Ayaw buksan ng isipan, meron kang technical difficulties. Mga anggulong predictable, yan ang palagi mong aksyon. Nanatili kang nakakahon, pwes na yun, mapapermanente ka na doon. Aking combo, delikado. Unang jab, mapaminsala agad pagdagland. Tapos siguradong lahat ay mapapamura sa aking second hand. Pero kulang pa. At dahil mahilig ka mag-dissect ng sulat, ako naman maglalabas ng patalim para mag-dissect ng utak. Tingin mo na insulto ang bagong labas na meta? Baliw lang nakakaunawa? Lalagay ako iyong ulo ng matalas na metal. Hindi ka na rin mag-iisip ng tama. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, para ka ng pustiso mo. Bigla ka na matatanggal. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, para ka ng pustiso mo. Bigla ka na matatanggal. At galit na galit ka sa horrorcore, grabe. At galit na galit ka sa horrorcore, putangin mo. Ay, nag-choke. Nag-choke yun. Hindi daw, ang halata doon na, ano yun, kulang, no? Kulang yun. So, nabitin pa, yawa. Kasi, ano na ako eh. Ang ganda na sasabihin ko, ang ganda na ng naka-imbak na mga salita sa utak ko na sasabihin ko dapat sa round ni Plasma kaso naputol pa doon. So, ayun, sayang. Pero sige, ano ko na rin, sabihin ko na rin, sayang naman. Yung baon ni Plasma sa 1 and 2, kung hindi si Jonas yung kalaban niya, kung ano ba, sabihin natin ibang MC, possible na ano pa yon, maging epektibo pa yon. Kaso kasi for me, ito yung
ito yung kahinaan ng horrorcore na style, yung jokes, no, yung comedy. Kasi sobrang taliwas talaga sila ng ng estilo Style clash rather. Style clash, and sa panahon kasi ngayon, mas epektibo talaga yung mga jokes, mga bars compare sa mga horrorcore. Although hindi ko sinasabi na mahina yung 1 and 2 ni Plasma. Malakas 'yon. Mahirap magsulat ng ganun, tol. Pero yun. Pero Jonas kasi yung kalaban niya. Para sa akin, sobrang hirap ma-diffuse ng style ni Jonas unless gagamitin mo or papasok ka sa mundo ni Jonas na gagamitin mo yung jokes din. 'Di ba? Possible na dun mo lang matalo si Jonas sa mga jokes, or kung magcho-choke si Jonas, dun mo lang siya matatalo. Pero sa pinakita ni Jonas sa 1 and 2, mahirap i-diffuse yung ganong style. And Jonas Plasma sa round 2, confident na ako na consistent, kaso biglang nag-choke. So sayang, 8 pa rin sana yung ibibigay ko sa round 2 ni Plasma, pero nag-choke siya doon. So ibaba ko siya ng konti. So yun, 7, 8, 7, 15 to 20, rounds 1 and 2 Jonas, round 3. Mabilis lang yung magiging review natin dito kasi wala naman akong iba pang sasabihin sa mga rounds ni Jonas, kasi talaga more on jokes talaga yung atake niya, at understandable naman na yun. So yun. Hindi ako galit sa horrorcore, tanga. Hindi ka naman kasi nakakatakot, nakakatawa ka. Gagong puta. Puro na lang daw ako ilong. Papalit ka. Papalit ka, hindi ko nagagalawin yan. Puro ilong. Ilong. Ang ilong ay kailangan natin sa buhay para tayong mabuhay kahit saan tayo mapunta. Pero pag ang ilong mo ganyan, parang sinabi mo namang ikaw lang ang may karapatang huminga. Pwede pa. Ilok lang. Spoken ina mo. Seryoso na. Ngayong round 3 na, pag-usapan naman natin yung uprising. Total, nandito na tayo sa dulo. Suriin natin kung talaga bang turing nyo kay Enigma ay kapatid at kagrupo. Kasi mahal nyo ba talaga si Arik? Ngayon, sumagot ka, tol. Bakit nung panahong sinisira ni Akata at ni Apex si Enigma, puro 3GS pa nagtanggol? Si Kuya Shernan, si Emzite, si Pistol, si Lipcram, silang 4 lang lintik. Ang bumoses ng mga wala kayong imek. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip-top kaya niyang tayuan. Ikaw, ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. Laki-laki mong oso, wala kang ginawa, hayop ka. May pa-horrorcore ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Takot tong hayop na to. May pa-horrorcore ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Ano sasabihin mo? Mga squatter kasi kayo kaya sanay kayo sa gulo. Di okay lang pala kung paling si Arik. Ang importante, professional kayo. Tol, nasa battle rap tayo. May karapatan kayong kumibo. Dito sa flip-top, walang edukado, pare-pares lang tayo ng tayo. Kaso to, walang ginawa, pukin ang inan to. Kahit nag-post ka man lang sana sa Facebook ng, sa lahat ng mga umaaway kay Arik, mamatay na kayo. Kaso wala Ano nga naman aasahan nyo kay Plasma? Wala naman. Sa battle nga, yung horrorcore, ginagawa lang katatawanan. Oo, sa uprising, ikaw lang pinakatanga. Malakas ka lang sa battle pag bubuhatin mo na. Gago. Ikaw ang tagabili ng uprising pag may inuman. Tagabuhat ka lang ng case at tagaluto ng pulutan. Tagahugot ng tinga ni Sayad pagtapos magkainan at tagasuklay ng buhok ni Arik pag di niya natalian. Tagadukot ng kulangot ni Balakid pag may nalimutan. Tagahugot ng ice pick ni Tweng pag may suntukan. Tagahatid ng sabon kay Spade sa pandisalan.
dakilang kakwentuhan ni Kuya Dennis ng Kalibugan. Alam niyo ba kung bakit nakapasok to ng uprising at ampon? Nakitaan kasi siya ni Arik ng malaking pantalon. Tapos matabang weirdo. Yan ang mga gusto ni Bossing. Dapat pangalan na ng grupo nyo, Upbonjing. Pero seryoso, malaki talaga respeto ko sa uprising. Magmula pa noon, mga alamat na sa flip top na aktibo pa rin hanggang ngayon. Nag-aambag at nagbibigay sa mga bagong henerasyon. Palakpakan natin sila mga chong. Joke lang yun, pakyo ka pa rin ngayon. So, round 3, binawasan ni Jonas yung mga jokes niya doon. May konting... Ano ba yun? Personals ba yun? May konting ganon. Pero, rounds 1 and 2 kasi more on jokes. Tapos yung mga seryoso na linya, iilan lang. Ngayon naman sa round 3, baliktad. Iilan lang yung mga jokes niya. Pero sobrang nagmatter pa rin diba? Sabihin natin, konti lang yung mga jokes ni Jonas sa round 3. Ano pa rin, epektibo pa rin at parang naging balanse pa rin, no? Although medyo seryoso yung round 3 kasi andun na yung mga bara ni Jonas, yung mga punto niya, yung mga personal niya. Andun sa round 3 pero sobrang balanse pa rin. Yun yung nakakatakot kay Jonas talaga, no? Kasi hindi mo alam kung saan siya atake. Aatake ba siya ng jokes or aatake ba siya ng mga personal or aatake ba siya ng mga bara or atake siya ng mga haymaker, punchline. Hindi mo alam kung ano yung ilalaro niya kapag nakalaban mo siya, 'di ba? Hindi mo alam kung pag binigay sa iyo Jonas kalaban mo, hindi mo alam kung paano mo siya susulatan, kung susulatan mo ba siya ng more on comedy or susulatan mo ba siya ng mga bara. Kasi kaya ni Jonas yung mga estilo na yan, kaya ni Jonas So, depende na lang talaga sa sa preparation mo. Pero pagdating sa laban na to, I think yung style ni Plasma is hindi ganun ka-epektibo sa style na ginawa ni Jonas. Yun. Paborito mong anggulo, kabe. Akala mo loyal at walang baho na nilahad. Sa FB, sa inyo ni Bagsik ako naghahanap ng mga bagong i-add. Isa ka rin na puro chicks ang nasa friends list. Ang lupit nito ni Sir. Ang kulit mo daw sa messenger. Sabi nung aking kinukulit sa messenger. Pero tapos na ako sa ganyan. Sapat na sa akin isang babae. Ikaw kung sino-sino niyaya ng kantutan tila hindi pa nakakadali. Pero lahat ay nangdidiri at tumatanggi sa'yo. Alam nyo ba detalye? Ang hiling mo daw kasi silang kwentuhan tungkol sa tae. Bistado magalaman mo na wak. Pakinggan nyo mabuti. Nagpo-post ka ng litrato ng asawa at anak kapag nahuhuli. At parehas tayong banlag. Pero ako, sinusubukang ayusin ang paningin na malala. Ikaw ayaw pagalingin ng mata para may palusot pag tumitingin sa iba. Isa pang pinagkaiba ng ating paningin ay aking iaambag. Hindi mo ko makikitang patay dahil pati ikatlong mata mo banlag. Mata mo banlag. Yo, sa mga may panibagong bitaw, huwag magpaikot sa kanilang pananaw. Ayos lang maging weirdo basta meron kang sariling galaw. Diversity ang susi, kaya panatiliin litaw ang confidence. Ang evolusyon ay kailangan na kailangan. Parang ikaw sa Polydent. Magiging bukod tangi ka lang sa pagiging biktima ko at hindi sa lupit. Dahil sa aking koleksyon ng mga bungo, ikaw lang yung bunge. Sulat mo'y napaka-basic, kaya huwag kang mag-angas, Joe. Sa aking mga kamay, kaya kang basagin, ikaw ay glass, Joe. Mga tulad mo dito sa larangan ay dapat lang itaboy. Katapat mo'y emcing well-rounded. Ano man ang iyong balak, wag nang ituloy. Tiyak na sunog ang estilo mong one-dimensional. Yari ka, boy. Anak ka ng madre, pero walang talabang banal na tubig sa aking apoy. Plasma versus Jonas. Okay, so all 3 rounds Jonas. So wala na masyadong explanation.
sa battle na to, kitang-kita na hindi talaga kayang ma-diffuse ng estilo ni Plasma yung estilo na pinakita ni Jonas sa battle na to. Actually, kahit hindi ko na siya i-judge ng per round, ano na lang talaga, kumbaga overall, kitang-kita talaga sobrang layo ng naging agwat. Pero formality, bigyan natin ng 7 points si Plasma sa round 3. Bakit? Bitin yung round 3 niya, 1 minute 4 plus 1 minute 40 plus lang ata yun. Yung round 3 ay round 2, 1 minute 30 plus, bitin din yun, nag-choke pa siya doon, halata naman na-choke yun, nakalimot siya doon. Round 1 yung pinakamasasabi ko na pinakamaayos, pinakamalinis, pinakamalakas. Pero 2 and 3, nag-slow down na si Plasma doon. Kaya bigyan natin ng 22 points all 3 rounds si Plasma. Kay Jonas, no question, all 3 rounds perfect. 30 to 22 Jonas. Yes, pambeses para sa kanilang pareho. At ang boto ng Hurado, 5-0, magigay para kay Jonas. Yo, shoutout nga pala sa Egocentric, syempre kay Papa Joseph Aday. At syempre sa Hypebeat, kay Ninong Benji Rayala na isa sa pinaka-loyal sa maraming babae. At kay Papa Sherwin ng Black Manila. At syempre sa Crown Manila. At syempre, shoutout kay Enigma kung nanonood ka man. Yeah! Yeah, shoutouts. Salamat Hypebeat to Kay Enigma kung nanonood ka man. Shoutout sa mga tropa, lahat ng tropa dyan sa Fist Gym. Yeah! Binoto nga pala si Jonas, all 3 rounds, pero ang galing ni Plasma ng round 3, pero Jonas talaga yun. Yo, Terry nga pala, binoto ko si Kuya Jonas. Style class siya, maganda din yung pinapakita ni Sir Plasma. Yun nga lang masyadong alam mo yun, overpower ng comedy, horrorcore. Pero syempre ako, kaya din na nakaka-appreciate ng ganyang style. Maganda siya, pero grabe, sobrang classic ng battle, Kuya Jonas. Ayun, check, Sardeo, MHP, BRC. Siyempre, Jonas versus Plasma. Siyempre, nanaig dito si Jonas. Nakita natin yung mga atake, yung mga comedy na pumapalo dun sa mga round niya. Tapos, malinis din ng pyesa. And then, good din sa patok sa masa. Samantalang si Sir Plasma, medyo bitin lang, pero props pa rin sa kanya. Dahil na-deliver niya ng maayos yung mga bara niya. Pero lang, konti lang na diferensya, pero so far, binoto ko dito, Jonas. Shout out. Yeah, Zero. Binoto ko kita naman sa Jonas yung panalo doon. Tapos, saludo pa rin sa sulat ni Sir Plasma. Pero, yun, si Jonas talaga yung kulit ng puta. Jonas. Okay, so, yun. Wala. Kahit yung mga judges, hindi na rin masyadong nag-explain sa battle na to, no? Kitang-kita kasi na lumamang talaga si Jonas dito all 3 rounds. So, yun. Ako, di ko na rin masyadong explain pa to. Jonas, all 3 rounds. So, pahinga na ako. Bukas, reviewin natin yung MR, MZai, tsaka yung Husky vs. Acer. So, pupunta na tayo ng Gubat 13, no? So, yun. Fully pack ang June natin. Huwag kayong mag-alala. Babalik tayo ng PSP. Diba? Babalik tayo sa mga request videos. Excited ako mapuno ulit yung month ng June natin para by July, isa buhay, 2015 at 2014. Let's go! So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.